On shortwave broadcast through the shortwave facilities of the United States Agency for Global Media, or Voice of America, on the following shortwave frequencies: 12.020 megahertz, 15.640 megahertz, and 17.665 megahertz. This is Dateline Malacanang in Review, and I'm your host, Leo Magpayo. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. said 7 individuals with warrants of arrest linked to the flood control anomaly are now in the custody of authorities. In a video message posted on his official Facebook page on Monday, the president said 4 are set to surrender, while 7 remain at large, including Zaldico. Officials are urging the remaining suspects to turn themselves in. They also warned that anyone aiding the fugitives will be held accountable under the law. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin yung mga may balak na tulungan itong mga ito ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warat at 16 na pangalan, ito na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. Ito ang nananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag na nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami pipigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. That was Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Monday introduced a new artificial intelligence or AI-driven transparency portal for the Department of Public Works and Highways, or DPWH, calling it his administration's strongest reform initiative yet, following months of revelations about ghost projects, kickbacks, and irregularities in flood control programs. Speaking at a Malacanang press briefing, the president described the portal as the 3rd phase of government action against the scandal. After exposing defective or non-existent projects and identifying those accountable, he said the next step is systematic reform. President Marcos noted that even local officials had been barred by contractors from inspecting projects, underscoring the need for public oversight. The chief executive urged the public to scrutinize projects and flag irregularities, stressing that transparency is central to restoring trust as corruption cases move forward in the Ombudsman and Sandigan Bayan. One of the things, isa sa pinakamahalagang bagay na maliwanag na lumabas sa lahat ng mga investigasyon, sa lahat ng mga pangyayari, ay nawalan tayo ng transparency. Hindi nakikita ng tao
kung ano talaga ang pangyayari sa pamahalaan. Kaya naman kung ano-anong ginagawa, walang nagsusumbong dahil hindi nakikita na itatago nila. Etong mga wrongdoers na ito, tinatago nila yung kanilang kalokohan. Dahil hindi naman masilip ng pangkaraniwan na tao. Kahit ang mga opisyal, kuminsan. Kaya maalala ninyo, there was a case that the governor wanted to inspect a flood control project. Yung kontratista ayaw papasukin yung governor doon sa mismong may pulis pa silang kasama. Pinigilan yung governor. That's how bad all of the transparency situation was. Kaya tayo nandito ngayon upang i-roll out, that Mr. use that word, or the DPWH Transparency Portal. Ito ay isang sistema na ating binuo upang kahit sino